Sa isang dormitory sa Maynila, isang probinsyanang estudyante ang nakaranas ng nakakakilabot na gabi na puno ng misteryo at takot. Sa kabila ng mga bilin ng kanyang lola tungkol sa mga aswang, hindi niya akalaing makakasalamuhan niya ito sa syudad. Sa kanyang kwento malalaman natin kung paano siya hinarap ng isang janitor na may kakaibang anyo at amoy na tila nagkukubli ng isang madilim na lihim. Abangan kung paano siya nakatakas at kung paano ang mga dasal at anting-anting ng kanyang lola ang naging sandata niya laban sa panganib na hindi niya inasahan. Ako po si Nympha. Sana ay makinig kayo sa kwento ko. Nung college ako, nakatira ako sa isang dormitory sa Maynila. Taga-probinsya kasi ako. Hindi ko na lang sasabihin kung saan. Basta malayo sa Maynila. Alam naman natin na kapag galing sa probinsya, medyo may pagka-ignorante pa sa mga bagay-bagay sa Maynila, lalo na kung first time mo pa lang doon. Nung bago ako umalis ng probinsya, ang daming bilin sa akin ni Lola. Sabi niya, mag-ingat daw ako sa mga masasamang tao sa Maynila. Huwag daw akong basta-basta makikipag-usap sa mga hindi ko kilala. Huwag daw akong tatanggap ng kahit na anong pagkain o inumin sa mga estranghero. Huwag daw akong lalabas ng gabi mag-isa. Tapos, may binigay pa siya sa akin na anting-anting. Tapos may tinuro siyang mga dasal na kailangan ko raw banggitin kapag may mga aswang na nagtatangka sa akin. Natawa ako noon. Sabi ko, La, sa Maynila po ako pupunta, hindi sa gubat. May aswang pa ba sa Maynila? Parang hindi naman totoo yun, di ba? City na ito, hindi probinsya. Sabi ni Lola, huwag daw akong magpapakampante. Ang mga aswang daw ay may kakayahang magpalit ng anyo at magpanggap na tao. Kaya kahit sa Maynila ay may mga aswang pa rin na nagtatago. Pinagbigyan ko na lang si Lola. Tinanggap ko yung anting-anting at in-memorize yung dasal. Pero sa isip ko, hindi ko naman yun magagamit kasi for sure wala naman akong makakasalubong na aswang sa Maynila. First night ko sa dorm, hindi ako mapakali. Hindi ako makatulog, hindi dahil sa naninibago ako sa higaan, kundi dahil sa sobrang tahimik. Yung tipong tahimik na parang may nagmamasid sa'yo sa dilim. Nakakakilabot yung ganong pakiramdam. Tapos biglang may narinig akong kaluskos galing sa kisame. Parang may naglalakad sa itaas. Pero nasa top floor na ako, so ibig sabihin, sa bubong mismo nang gagaling yung kaluskos. Kinabahan ako. Naalala ko yung mga bilin ni Lola. Sabi niya, kapag daw may narinig akong kaluskos sa bubong, ibig sabihin daw nun ay may aswang na nagmamanman sa akin. Pero hindi ako naniwala. Hindi pwedeng aswang yon. Baka may pusa lang na naglalakad sa bubong. Kinabukasan, may nakilala akong bagong kaibigan. Si Lani. Kapitbahay ko lang siya sa dorm. Siya yung unang kumausap sa akin kasi nga medyo mahiyain ako. Si Lani, madaldal siya. Ang dami niyang kwento. Tapos isang beses na pag-usapan namin yung mga aswang. Sabi ko sa kanya, may aswang pa ba sa Maynila? Alam niyo ba kung ano sabi niya? Oo naman, marami. Tapos kinuwento niya sa akin na may mga pagkakataon daw na nakakakita siya ng mga anino na naglalakad sa kisame ng dorm. Pero hindi lang daw siya nagsasalita kasi pakapagtawanan lang siya ng mga kasama namin sa dorm. Doon ako nagsimulang magduda. Baka nga aswang yung narinig kong kaluskos sa kisame. Parang unti-unting nagiging totoo yung mga kwento ni Lola. Nakakatakot isipin pero hindi ako nagpahalata kay Lani. Sabi ko lang, baka may pusa lang na naglalakad sa bubong. Hindi ako nakontento. Sinubukan kong magtanong sa iba naming kasama sa dorm. Pero iba yung style ko sa pagtatanong. Hindi ako diretsyong nagtatanong. Ang ginagawa ko, kinakausap ko sila ng kung ano-ano lang. Tapos kapag medyo kampante na sila sa akin, dun ko na sila tinatanong tungkol sa mga aswang. May isa akong nakausap, si Lila. Sabi niya, may mga pagkakataon daw na nakakakita siya ng mga ukit sa dingding. Pagkatapos daw niyang basahin yung mga ukit, nawawala ito.
Ang sabi daw ng mga ukit ay may aswang na nagtatago sa dorm. Hindi ko alam kung bakit pero naniwala ako kay Lila. Siguro dahil sa paraan niya ng pagkukwento. Halatang natatakot siya. Hindi siya nagbibiro. Ilang linggo na akong nakatira sa dorm. Hindi pa rin ako mapakali. Kapag gabi naririnig ko pa rin yung kaluskos sa kisame. Hindi ako makatulog. Tapos isang gabi nakita ko yung janitor namin na naglalakad sa madilim na pasilyo. Ang pangalan niya ay Mang Kiko. Nagtaka ko anong ginagawa ni Mang Kiko sa pasilyo. Wala siyang dalang flashlight. Paano siya makakakita sa dilim? Sumilip ako sa pinto. Nakita ko si Mang Kiko na naglalakad at nagmamasid sa paligid. Tapos nagsalita siya. Sabi niya, nasaan ka? Alam kong nandito ka lang. Lumabas ka na. Doon ako kinabahan anong hinahanap ni Mang Kiko. Tapos bigla siyang tumingin sa direction ko. Hindi ko alam kung nakita niya ako. Pero kinabahan ako. Kaya sinara ko yung pinto. Narinig ko yung mga yabag niya. Palapit ng palapit sa kwarto ko. Kinabahan ako. Tumakbo ako sa kama ko. Tapos yung kama ko kasi may takip na kumot. Sumuot ako sa ilalim ng kama. Tapos binuksan ni Mang Kiko yung pinto. Narinig ko yung pagbukas ng pinto. Narinig ko yung mga yabag niya. Palapit ng palapit sa kama ko. Tapos narinig ko siyang nagsalita. Sabi niya, alam kong nandyan ka lang. Amoy na amoy kita. Doon ako kinabahan ng sobra. Hindi ko alam kung bakit, pero naisip ko na baka aswang si Mang Kiko. Tapos ako yung hinahanap niya. Nagsimula akong magdasal. Naalala ko yung dasal na tinuro ni Lola. Paulit-ulit kong dinasal yon. Tapos narinig ko na naglalakad na naman si Mang Kiko. Akala ko lalabas na siya ng kwarto. Pero naramdaman ko yung kamay niya na humihila sa akin palabas ng kama. Mabilis akong kumilos. Sinipa ko siya sa muka. Tapos tumakbo ako palabas ng kwarto. Nilingon ko siya. Nakita ko na yung mukha niya ay unti-unti nang nagbabago. Yung balat niya ay natutunaw parang kandilang nauupos. Nakakatakot talaga parang sa pelikula. Tumakbo ako sa kwarto ni Lani. Pinagbuksan niya ako. Tapos sabi ko, may aswang sa kwarto ko. Naniwala naman siya sa akin. Tumakbo kami sa kwarto ni Lila. Pinagbuksan niya kami. Tapos sabi ko, may aswang sa kwarto ko. Hindi ko alam kung bakit pero naniwala sila sa akin. Siguro dahil kampante sila sa akin. Or baka dahil sila rin mismo ay may mga karanasan sa aswang sa dorm. Nagtawag pa kami ng iba naming kasama sa dorm. Lahat kami nagkaisa, dala-dala yung mga anting-anting at dasal na binigay ni Lola. Tapos bumalik kami sa kwarto ko. Pagbukas namin ng pinto, nakita namin si Mang Kiko na nakaupo sa kama ko. Yung mukha niya ay parang natutunaw. Tapos yung katawan niya ay unti-unti nang nagbabago. Hindi siya kumilos. Nakatingin lang siya sa amin. Doon namin nalaman na si Mang Kiko ay isang aswang. Hindi na ako tumagal sa dorm na yon. Natatakot ako. Paano kung may iba pang aswang na nagtatago doon? Ang dami kong natutunan sa karanasang yon. Una, dapat pala ay hindi ako nagiging kampante. Akala ko kasi ay nasa Maynila ako, kaya safe ako sa mga aswang. Pero hindi pala. Pangalawa, ang dami ko palang kaibigan na may karanasan sa aswang sa dorm. Pero hindi sila nagsasalita. Siguro dahil natatakot sila na baka hindi sila paniwalaan. Kung nagsalita lang sana sila, ay baka matagal na naming nahuli si Mang Kiko. Pangatlo, hindi pala ako dapat nagtatawa-tawaan sa mga bilin ni Lola. Ngayon, mas naiintindihan ko na yung mga sinasabi niya. Kung hindi dahil sa dasal na tinuro niya sa akin, ay baka hindi ko naagapan si Mang Kiko. Minsan, yung mga bagay na akala mong hindi totoo, yun pa yung magliligtas sa'yo. Hanggang ngayon, nasa akin pa rin yung anting-anting na binigay ni Lola. Hindi ko na ito iniiwan, lagi ko siyang suot. Hindi ko kasi alam kung kailan ko ito kakailanganin.
Sa kwentong ito natutunan natin na minsan ang mga bagay na akala natin ay katang-isip lang ay may katotohanan pala. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga aninong nagkukubli sa dilim.